Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa ESP ng ika-4 na baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagtuklas ng katotohanan, may pamamaraan o pamantayan. Unang markahan, Module 4. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagsasagawa ng may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan, pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Subukin. Titik A. Tama o mali. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap o mali kung hindi wasto. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1. Ang mga bata ay wala pang kakayahang tumuklas ng katotohanan sa paligid. Ang tamang sagot ay mali. Bilang 2. Kailangang suriin ang detalye ng mga impormasyon upang matukoy kung ito ay may katotohanan. Ang tamang sagot ay tama. Bilang 3. Ang pagbabasa ay nakatutulong sa pagtuklas ng katotohanan. Ang tamang sagot ay tama. Titik ba, lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang pamamaraan sa pagtuklas ng katotohanan at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Bilang 4. May natanggap na text message si Pina tungkol sa pagkapanalo niya sa isang online game. Tuwang-tuwa siya at agad pumunta sa opisina na nakasaad sa mensahe. Ang tamang sagot ay X. Bilang 5. Narinig mo ang balitang may mga masasamang loob na nakasakay sa van na nangunguha ng mga bata upang ipagbili ang kanilang organs. Kinausap mo ang pulisya upang malaman ang katotohanan tungkol dito. Kaya naman, sobrang pag-iingat mo kapag nasa labas ng bahay o paaralan. Ang tamang sagot ay check. Balikan. Sa iyong pagsasaliksik online, gumagamit ka ng internet. Sa napag-aralan mo sa naunang module, ano-ano ang dapat mong tandaan sa paggamit nito? Lagyan mo ng check ang mga ito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1. Kailangang maging mapanuri sa mga binabasa o pinupuntahang sites dahil marami ring sites ang naglalahad ng kalaswaan at karahasan. Bilang 2. Huwag hayaan ang sarili na abusuhin ang teknolohiya. Bilang 3. Nakapagdudulot ng mga masamang epekto ang teknolohiya kapag ginamit ang teknolohiya sa maling paraan. Bilang 4. Gumagamit ng telebisyon at internet na may gabay ng mga magulang o nakatatanda. Bilang 5. Maging mapanuri sa ating mga pinapasok na site o blog site sa internet. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, check. Bilang 2, check. Bilang 3, check. Bilang 4, check. At bilang 5, check. Mahusay mga bata! Tuklasin, basahin ang talata. Maling balita. Isinulat ni Lea B. Perez. Si Ronron ay mahilig makipaglaro sa labas ng kanilang bahay. Isang araw, narinig niya sa kanilang kapitbahay
na may bagyong darating kinabukasan. Kaya agad siyang umuwi upang ipaalam sa kanyang nanay at tatay. Dali-daling niligpit ng kanyang nanay ang kanilang mga kagamitan sa loob ng bahay. Samantalang ang kanyang tatay ay mabilis na umakyat sa kanilang bubong upang siguraduhin hindi liliparin ng malakas na hangin ang mga ito. Nagulat na lamang silang mag-ina nang may magsigawan sa labas ng kanilang bahay. Aksidente palang nahulog ang kanyang tatay mula sa bubungan. Dinala nila ito sa ospital at napag-alaman nilang wala naman palang katotohanan ang balita tungkol sa bagyo. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1. Ano ang katangiang ipinakita ng pangunahing tauhan sa kwento? A. Mapanuri sa mga impormasyong nakakalap. B. Madaling maniwala sa balitang naririnig. C. Magaling manghikayat ng kapwa. D. Mapagmahal na anak. Ang tamang sagot ay B. Madaling maniwala sa balitang naririnig. Bilang 2. Ano ang narinig niya sa usapan ng kanilang mga kapitbahay? A. May darating na malakas na bagyo kinabukasan. B. May darating na lindol sa kanilang lugar. C. May napansin na maaaring pumutok ang bulkan. D. May nabubuong buhawi sa labas ng kanilang bahay. Ang tamang sagot ay A. May darating na malakas na bagyo kinabukasan. Bilang 3. Ano ang ginawa ng kanyang tatay nang malaman ang balita? A. Isinama silang mag-ina sa pamamasyal. B. Nagluto agad ng pananghalian. C. Niligpit ang kanilang mga kagamitan sa loob ng bahay. D. Umakyat sa bubungan upang siguraduhin hindi malipad ng malakas na hangin ang mga ito. Ang tamang sagot ay D. Bilang 4. Ano ang masamang nangyari sa kanyang tatay? A. Nagulat sa kanyang balita. B. Nahulog mula sa bubong. C. Nalito sa narinig na balita. D. Namutla sa takot na nadama. Ang tamang sagot ay B. Nahulog mula sa bubong. Para sa bilang 5 at 6, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 5. Ano ang nakaligtaang gawin ni Ronron bago ipaalam ang balitang nasagap sa kanyang mga magulang? Ang tamang sagot, nakaligtaan niyang alamin kung ito ay may katotohanan bago ito sabihin sa kanyang mga magulang. Bilang 6, upang maiwasan ang ganitong pangyayari, ano ang kailangang gawin kapag may balita o impormasyong natatanggap? Ang tamang sagot, maaaring kumalap na mga impormasyon sa tulong ng internet, social media at iba pa upang malaman kung ito ay may katotohanan bago maniwala. Magaling mga bata! Tandaan mo, sa panahong ito ng makabagong teknolohiya, higit na marami ang impormasyong maaaring malaman ng isang individual. May radyo, telebisyon o social networking sites, subalit sa maraming impormasyong ito, mahalagang maging mapanuri upang matuklasan kung ano ang totoo. Ang pagiging mapanuri ay nangangahulugang mapagsiyasat, pinag-aaralang mabuti ang detalye ng pangyayari o ng isang bagay.
Ang isang taong may mapanuring pag-iisip ay may tamang pamamaraan o pamantayang sinusunod upang matuklasan ang katotohanan. Ang pamantayang ito ay nagsisilbing gabay ng isang tao upang hindi madaling mapaniwala at maloko ng anumang maling impormasyong kumakalat. Mahalagang makapagsagawa ka ng tamang pamamaraan o pamantayan na iyong gagamitin sa pagtuklas mo ng katotohanan. Suriin, basahin ang sitwasyon at sagutan ang mga katanungan sa ibaba nito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang paaralang elementarya ng San Juan ay malapit sa tabing dagat. Sina Ara at Jazz ay mga mag-aaral dito sa ika-4 na baitang. Araw ng Biyernes, habang naglalakad papuntang paaralan si Ara, ay nakasalubong niya ang kanyang kaklaseng si Jazz. Sinabihan siya nito na nakasarado pa ang kanilang silid-aralan. Wala pa ang kanilang guro. Gayong ang oras ay mag-iikapito na ng umaga. Kaya ang ibig sabihin nito ay wala silang pasok. Kaya napagpasyahan nilang pumunta sa tabing dagat upang maglaro. Inalis nila ang kanilang mga sapatos upang hindi mabasa. Nagtakbuhan at naghabulan ang magkaibigan. Nadapa si Ara at natusok ng nakausling kabibe ang kanyang tuhod. Dumugo ito ng dumugo, kaya kinabahan silang dalawa. Dali-daling pinuntahan ni Jazz ang nanay ni Ara upang ipaalam ang nangyari. Sagutin ang mga tanong. Bilang isa, ano ang ibinalita ni Jazz kay Ara nang nakasalubong niya ito papuntang paaralan? A. Pinauwi na sila ng kanilang punong guro. B. Wala ang kanilang guro kaya't wala silang pasok. C. Idineklara ng mayor na walang pasok. D. Sinabi ng kanilang guro na wala silang pasok. Ang tamang sagot ay B. Wala ang kanilang guro kaya't wala silang pasok. Bilang 2, ano ang naging tugon ni Ara sa ibinalita ni Jazz? A. Nagtanong siya sa iba nilang kamag-aral. B. Naniwala siya kaagad sa ibinalita ni Jazz. C. Sinangguni ni Ara ang kanilang punong guro. D. Nagtanong sa ibang guro ng kanilang paaralan. Ang tamang sagot ay B. Naniwala siya kaagad sa ibinalita ni Jazz. Bilang 3, bakit naisip nilang wala silang pasok sa araw na iyon? A. Dahil wala pa ang kanilang guro. B. Dahil sa sinabi ng kanilang punong guro. C. Dahil narinig sa anunsyo ng presidente. D. Dahil narinig nilang pinag-uusapan ng mga magulang sa labas ng paaralan. Ang tamang sagot ay A. Bilang 4, upang masigurado ang hinala ni Jazz, ano ang dapat nilang ginawa ni Ara? A. Ituloy ang kanilang pagpasyal sa tabing dagat. B. Umuwi sa bahay at magsabi sa magulang. C. Puntahan ang punong guro upang magtanong. D. Tipunin ang mga kamag-aral at magdesisyong umuwi. Ang tamang sagot ay C. Bilang 5, ano ang aral na ipinapahiwatig sa kwento? A. Paniwalaan ang haka-haka ng iba upang maibahagi agad ito sa lahat. B. Alamin muna ang katotohanan bago gumawa ng desisyon upang hindi mapahamak. C. Suriin ang tama sa mali upang gawin ang tama. D.
Pag-aralan ang mga impormasyong naririnig upang magkaroon na ng panatag na isipan. Ang tamang sagot ay B. Pagyamanin, gawain isa. Basahin ang sumusunod na pahayag. Bumuo ng tamang pamamaraan o pamantayan ng pagtuklas ng katotohanan. Isulat ang bilang ng pahayag sa inyong journal o kwaderno ng tamang hakbang na gagawin sa pag-alam ng katotohanan. Isulat ang bilang ng pahayag na iyong napili. Bilang isa, huwag kaagad paniwalaan ang isang balita o impormasyon. Sinusuri mo na ito bago maniwala. Bilang dalawa, agad na nagdedesisyon kahit hindi pa napag-isipan na maigi. Bilang tatlo, alamin at pag-aralan ang pinagmulan nito. Mahalagang masiguro na mapagkakatiwalaan ang pinagkunan ng impormasyon. Halimbawa, ito ay nagmula sa isang eksperto o taong kinauukulan at hindi kung kanino lamang. Bilang apat, pag-aralan ang lahat ng detalye, katulad ng petsa at maging ang larawang nakakabit sa impormasyon. Mahalagang magkaroon ng sapat na ebidensya bago mapatunayang tama o mali ang isang sitwasyon. Bilang lima, matalinong inuunawa ang impormasyong nabasa. Ang impormasyon ay kapanipaniwala at hindi too good to be true. Ang ibig sabihin, hindi ito dapat nangangako ng isang imposibleng bagay para lang paniwalaan. Bilang anim, kung hindi pa rin sigurado, magtanong sa nakatatanda o kinauukulan upang malaman ang katotohanan. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, bilang tatlo, bilang apat, bilang lima, at bilang anim. Gawain dalawa, gumawa ng poster ng nabuo mong pamamaraan o pamantayan ng pagtuklas ng katotohanan sa gawain isa. Isa-isahin dito ang bawat akbang na iyong napili. Lagyan ng angkop na pamagat. Gawin ito sa inyong journal o kwaderno. Isa-isip. Basahin ang sitwasyon sa ibaba. Sagutin ang tanong pagkatapos nito. Isulat ang iyong sagot sa iyong journal o kwaderno. Maraming tumatangkilik ngayon sa bagong Choco Energy Drink para sa mga bata. Nakakapagpatalino at nakakapagpasigla raw ito sa buong araw. Bilang isang nakatanggap ng ganitong impormasyon, alin sa tamang paraan o pamantayan ang iyong gagamitin upang matuklasan ang katotohanan ukol sa inuming ito. Ipaliwanag ang iyong sagot. Isagawa, basahin ang sitwasyon. Magkakaroon ng pag-uulat tungkol sa inyong barangay sa loob ng klase. Ang bawat isa ay inatasang magbabahagi. Dahil dito, ano ang iyong dapat gawin upang makakuha ng tamang impormasyon tungkol sa inyong barangay? Isulat ang iyong napiling sagot sa iyong kwaderno. Narito ang inyong mga pagpipilian. Pupunta ako sa tanggapan ng kapitan ng aming barangay upang makahingi ng kailangang impormasyon na nais kong malaman. Tatanungin ko ang aking magulang tungkol sa aming barangay dahil alam kong sa lugar na ito siya ipinanganak. Mag-i-interview ako sa aming mga kabarangay upang maraming impormasyon akong makalap. Gagawa ako ng survey sa aking mga kaibigan na doon din sa barangay namin nakatira.
Maglilibot ako sa buong barangay upang hikayatin ang aking kabarangay na bigyan ako ng kanilang mga ideya tungkol sa aming lugar. Tayain, lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang pamamaraan sa pagtuklas ng katotohanan at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang isa, nagbakasyon si Pia sa probinsya. Kinuwento ng kanyang tiyo na maraming aswang sa lugar nila. Takot na takot si Pia dahil naniwala agad siya dito. Bilang dalawa, binigyan si Bing ng kanyang matalik na kaibigan ng isang sachet ng Wonder Juice. Sinabihan siya na inumin ito upang tumalino siya. Ikinuwento niya sa kanyang ina ang tungkol dito. Nagsaliksik siya subalit wala siyang makitang impormasyon tungkol dito. Kaya naman itinapon niya na lamang ito. Bilang tatlo, sinasabihan ka ng iyong kapitbahay na suspindido ang pasok buong linggo dahil sa paparating na bagyo. Sumangguni ka muna sa iyong guro kung ito ay totoo. Ang sabi niya, Huwebes at Biyernes lamang ang walang pasok. Bilang apat, may naglalako ng alahas sa lugar ninyo. Ang sabi ng tindera, tunay na ginto ang kanyang ibinebenta, kaya may kamahalan ito. Nawili ang nanay mo kaya bumili siya kahit sinabihan mong huwag agad maniwala dito. Bilang lima, ikinuwento ng kaibigan ni Dan sa kanya na magnanakaw ang tatay ng isa nilang kamag-aral, kaya naman hindi niya ito pinapansin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, X. Bilang dalawa, check. Bilang tatlo, check. Bilang apat, X. At bilang lima, X. Mahusay mga bata! Karagdagang gawain. Ano ang kabutihang maidudulot kung isasagawa ang mapanuring pag-iisip sa tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan? Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!